Hello! So, andito pa rin po kami sa Nagtipunan. So, nagbabakasyon pa rin po. May mga nagtanong po sa atin, nag-message, ganyan. So, sabi po niya, sis, pwede ba humingi advice sa mga do's and don'ts? Buti nakakagala si mister mo at nakakaligo ng ilog. Pwede pala. Sensya na dami as medyo bago-bago pa kasi yung transplant. So yun, siguro katatapos ng transplant niya. So ano yung mga do's and don'ts ba na ginagawa mo? Ako? Hindi ko alam. Pero actually pag advice siguro, much better na kumonsult kayo sa nepro nyo, sa doktor nyo. Kasi sa akin naman, sabi kasi ng doktor ko, ingat palagi at ingat sa lahat ng mga kinakain, tapos sa mga activities. Pero basta sabi niya, pinaka-importante dapat mag-ingat. So actually naman sa akin, kaya naman nakakalabas kasi hindi naman crowded po kasi dito sa amin, dito sa probinsya po namin, tsaka sariwa po ang hangin, kaya pwede po akong lumabas. Hindi po kasi sinabi lang ng doktor na wag muna kayong lumabas. Siguro sa mga syudad, siguro yung mga hindi yung masyadong crowded ba, kumbaga. Kasi yun yung meaning sa akin nun eh, kasi wag kang pupunta sa sa mga lugar na kumbaga maraming makukuhang sakit. Eh pag alam naman natin pag probinsya, 'di ba, sariwang hangin, presko. Saka yun din, saka yung ilog na sinasabi nyo sa tsaka going 6 months na kasi ako. Actually yung sugat nag-heal naman na. Kaya okay lang naman na maligo na kasi yung batis na pinagdiliguan namin, as in ang linis niya. So actually kasi, yun nga, pinipili naman namin yung naliligo siya kapag malinis talaga yung tubig. Very fresh siya. So yun. And yun nga po, tama po yung sabi ng asawa ko na every time kasi kami mismo personally, kapag meron kaming gustong gawin, pagka-check up namin, tinatanong na po namin sa doktor. So after nang okay naman siya, ganyan yung sinasabi, tsaka po namin ginagawa. Kasi mas kailangan po natin na alagaan syempre yung sarili natin. So hindi naman porket ganun na is pababayaan na. Talagang ingat talaga pag pag second life, ingat, talagang ingatan lahat ng gagawin. Syempre sa do's and don'ts din ng asawa ko, ang ginagawa po niya yung karne, hindi na po talaga siya kumakain ng karne. Yun lang din yun kung ano yung binawal lang kasi sa akin lalo na sa diet, doon kasi ako inistrictuhan ko na yung sarili ko sa diet talaga. As in, hindi na ako nagre-red meat din, more on chicken, isda, gulay, yun na lang din naman. Yes. Pero sa mga activities, bawal pa muna sa mga very extreme. So, yun po, hindi naman po ibig sabihin na kinaya ng asawa ko na lumabas siya after 2 months, tapos na gumala na siya or nakapamasyal na siya. Meaning po is pwede na po sa lahat ng mga na-transplant na. So, depende po kasi kung pwedeng yung nagwo-work sa asawa ko, hindi naman po nagwo-work sa iba. So, ganun po. So, bottom line po, kailangan po nating mag-alagaan yung sarili natin kasi ayaw po nating dumating sa point na babalik ulit sa dialysis. Yes, tama so, po yun. syempre, si KD is andyan pa rin. Pero yun nga, ayaw po natin na balikan na yung dialysis na journey. So, yun. May share ka pa? Siguro kay ma'am na nagtanong, pwede po kayong lumabas basta may assurance na malinis po yung kapagligiran ninyo. Extra careful. Mga ganun ba? Kasi alam naman natin na sa sarili natin na madali na tayong mahawaan ng mga virus. So yun lang naman po. So I hope po na sagot po namin or meron po kaming na-share sa inyo na sagot sa question po ninyo. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye bye guys! Basta consult your doctor. Yes. Very important yon sa doktor. Kayo magtanong po. Oh yes. So bye bye!